Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miguel, 27 na taong gulang. Kasalukuyang naninirahan sa Lipa, Batangas. Sa lungsod ako lumaki, ngunit pareho pong tubong probinsya ang aking mga magulang. Ang aking ama ay mula sa Dumaguete at ang aking ina naman ay mula sa Tanay. Matagal ko nang hindi nadadalaw ang lugar kung saan sila lumaki. Ang huling punta ko pa roon ay nang ako'y nasa 3 baitang pa lamang. Kaya't nang magkaroon ako ng 1 linggong bakasyon mula sa trabaho bilang graphic designer, naisipan kong bumisita sa aming lumang bahay sa Dumaguete. Malayo sa kabihasnan ang kinalalagyan ng bahay namin doon. Matatagpuan ito sa isang maliit na baryo na kung tawagin ay Barangay Madilim. Ilang oras ang biyahe mula sa bayan at kailangan pang sumakay ng habal-habal upang marating ang mismong bahay. Kahit papano ay may mga bahay na ring nakatayo roon. Ngunit bihira ang mga tao. Tahimik, payapa at tila walang masyadong nagbago sa lugar na iyon sa loob ng mga dekada. Pagdating ko sa bahay, bumungad sa akin ang matandang bahay na yari sa kahoy. Luma na ito at may mga bahagi ang kinakainan ng anay. Pero andoon pa rin ang bakas ng alaala ng kabataan ko. Ang lumang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bato-batong daan sa likod ng bahay na dinadaanan namin papuntang bukid at ang lumang banga sa gilid ng bintana na laging puno ng malamig na tubig. Pinatuloy ako ng pinsan kong si Ate Maria na siyang nakatira ngayon sa bahay na iyon. Wala na ang mga lolo't lola ko. Matagal na silang pumanaw. Si Ate Maria ay anak ng kapatid ng tatay ko at siya na ang nag-alaga sa bahay matapos lumuwas sa Maynila ang karamihan sa aming mga kamag-anak. Siya na rin ang tagabantay ng lupa at ng ilang pananim sa likod ng bahay. Ang hangin sa probinsya ay sariwa at sa unang gabi ko palang doon, ramdam ko na ang kaibahan ng katahimikan ng baryo kumpara sa maingay at magulong syudad. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, may kakaibang lamig akong naramdaman ng gabing iyon. Isang lamig na hindi dulot ng klima kundi tila galing sa loob ng kaluluwa, isang uri ng lamig na gumagapang sa balat ko na parang may mga daliring yelo na humahaplos sa likod ko, nag-iiwan ng kirot na hindi ko maalis. Kirot na nagpapahirap sa bawat paghinga ko, na parang may bagay na lumalapit ng dahan-dahan mula sa dilim, lumalapit ng mailayunin na hawakan ako. Hindi ko iyon pinansin sa una. Inisip kong baka naninibago lang ako sa paligid. Madilim kasi sa amin at ang tanging ilaw lamang sa gabi ay ang gasera sa mesa ng kusina at ang isang bumbilya na nakakabit sa sala na pinapatay rin bago matulog. Nang humiga ako sa lumang kama sa kwarto ng aking ama, sinikap kong ipikit ang aking mga mata at baliwalain ang mga tunog ng kuliglig, palaka at ihip ng hangin sa labas. Ngunit kahit anong gawin kong pagpikit, tila ba may kung anong bigat sa paligid. Para bang may mga matang nakamasid, matang hindi nakikita, ngunit ramdam ang titig na parang tumutusok sa balat ko. Nag-iiwan ng pakiramdam na ako'y hubad at walang depensa sa dilim na iyon, dilim na parang buhay at lumalawak sa bawat segundo. Lumalamon sa bawat sulok ng kwarto ko, naghihintay na lamunin ang isip ko. Kinabukasan, pinasyalan ko ang bukid sa likod ng bahay. Makapal ang damo at makitid ang daan. Pero hindi ko maikakailang nakakagaan ng loob ang sariwang hangin at ang amoy ng damuhan. Doon ko rin nakita ang ilang bakas ng hayop, mga kalabaw at manok na inaalagaan ng mga kapitbahay ni Ate Maria. Sa mga sandaling iyon, ramdam kong ligtas ako malayo sa anumang alalahanin. Subalit habang lumalalim ang gabi sa sumunod na araw, tila dumarami ang hindi maipaliwanag na mga bagay. May mga naririnig akong mga yabag sa labas ng bahay, kahit wala naman akong nakikitang tao. Yabag na mabigat at mabagal, parang hakbang ng isang bagay na hindi tao, na may layuning lumapit ng hindi nakikita. Lumapit ng may galit na hindi ko maintindihan, nagpapataas ng takot sa bawat hakbang. May nararamdaman akong paggalaw sa bubong bagamat wala namang hangin o ulan, paggalaw na parang may gumagapang sa itaas, na may mga kukong nagkakalmot sa iyero na nagpapadala ng kirot sa aking gulugod. Kirot na gumagapang sa buong katawan ko na parang lason. Isang gabi habang nakahiga ako, tila may narinig akong mga kaluskos sa kisam na para bang may gumagapang, kaluskos na hindi basta-basta, kundi may ritmo na parang hininga, mabigat at malalim, na nagpaparamdam na ang bagay na iyon ay buhay at gutom, gutom sa laman at kaluluwa ko, naghihintay na kumagat. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka daga o pusa iyon. Pero sa puso ko, alam kong hindi iyon pangkaraniwang hayop. Masyado itong mabigat, masyadong nakakatakot, at palaging naroroon na parang bahagi na ng bahay mismo, naghihintay sa tamang oras upang lumabas mula sa mga bitak ng kahoy,
lumabas ng may pangil na handa ng kumagat sa leg ko. Minsang madaling araw, nagising akong pawis na pawis. Nananaginip ako ng kakaiba. Isang matandang babae na may sunog na balat, mapupulang mata at maitim ang ngipin, balat na tila nasunog sa impyerno mismo, na may amoy ng nasusunog na laman na pumupuno sa hangin sa panaginip ko, amoy na nagpapaduwal at nagpapahirap. Nakatingin siya sa akin habang ako'y natutulog sa kwarto, titig na hindi kumukurap, na parang sinusukat ang aking kaluluwa, naghahanap ng kahinaan upang pasukin ng walang awa. Hindi siya gumagalaw pero ang presensya niya napakabigat, na parang may nakadagan sa dibdib ko, pinipigil ang paghinga ko, nagpapahirap sa bawat tibok ng puso ko. Nang magising ako, nandoon pa rin ang pakiramdam na may nakatitig sa akin, pakiramdam na gumagapang sa buong katawan ko na parang libo-libong langgam na kumakain sa balat ko, kumakain ng dahan-dahan. Napatingin ako sa bintana. Bukas ang salamin. Sinarado ko naman iyon bago matulog, ngunit ngayon ay bukas ito ng bahagya, na parang may kamay na nagbukas nito ng tahimik, nag-iiwan ng bakas ng malamig na hangin na maihalong amoy ng lupa at dugo na tila sariwa at mula sa biktima. Hindi na ako muling natulog ng gabing iyon. Uminom ako ng tubig sa kusina at sinindihan ng gasera, ngunit ang liwanag nito ay parang walang saysay, dahil ang dilim sa labas ay tila buhay, naghihintay na lamunin ang ilaw, lamunin ang may tuwa. Pinilit kong alalahanin ang lahat ng maaaring paliwanag sa nangyari. Baka nananaginip lang ako. Baka sobrang pagod lang. Ngunit kahit anong rason ang isipin ko, hindi mabura sa isip ko ang imahe ng matandang babae, imahe na tila nakaukit na sa utak ko, nagpapahirap sa bawat pagpikit ko, nagpapahirap na parang sumpa na hindi ko matanggal. Nung araw na iyon habang kumakain ako ng agahan, naramdaman ko ang kakaibang pagtitig ng ilang kapitbahay ni Ate Maria habang ako'y naglalakad sa labas. Hindi ko alam kung ako'y pinagtitinginan dahil ako'y dayo lang, o dahil may mas malalim pa silang alam na hindi ko pa natutuklasan, titig na puno ng lihim, na parang alam nila ang darating na bangungot na ako lamang ang walang kaalam-alam. Bangungot na naghihintay na sumabog. Iyon ang simula ng sunod-sunod na kakaibang karanasan sa bakasyon kong iyon. Akala ko'y simpleng pagbisita lang sa probinsya ng aking mga magulang. Akala ko'y makakahanap ako ng kapayapaan at pahinga mula sa magulong buhay sa lungsod. Ngunit hindi ko inaasahan na sa gitna ng katahimikan ng baryo, may mga nilalang na matagal nang nagmamasid at nag-aabang ng kanilang susunod na biktima. At ang masakit sa lahat, ako pala ang napili nilang pagtuunan ng pansin, napili ng may dahilan na hindi ko maintindihan, na parang may sumpa mula sa nakaraan na sumusunod sa akin, sumusunod ng walang tigil. Pagkatapos ng ilang araw sa Dumaguete, lalo kong napansin ang pagbabago ng aking pakiramdam. Mula sa simpleng pagkailangan kaba, unti-unting lumalim ang takot na hindi ko maipaliwanag, takot na gumagapang sa loob ko na parang lason na kumakalat sa dugo ko, nagpapahina ng bawat hibla ng katawan ko, nagpapahirap sa bawat gising at tulog. Sa tuwing sumasapit ang dilim, parang mas bumibigat ang hangin. Hindi na ito yung malamig na simoy ng gabi. May kasamang hilakbot at parang may kasamang gulong ng panganib sa bawat dampi nito sa balat, hangin na parang may bulong na hindi ko maintindihan, ngunit nagpapadala ng kirot sa dibdib ko, kirot na nagpapahirap sa bawat paghinga. Nagsimula ko ring mapansin na tila may sumusubaybay sa akin. Hindi ko ito basta nakikita pero nararamdaman ko, presensya na parang anino na sumusunod sa bawat hakbang ko, naghihintay sa bawat sulok, anino na buhay at may mata. Sa tuwing lalabas ako ng bahay, may pakiramdam akong sinusundan. Sa likod ng punong mangga, sa anino ng mga bakod, sa likod ng bintana ng mga kapitbahay, palaging may pakiramdam ng presensya na parang may mga mata na nakadikit sa likod ko. Nag-iiwan ng pakiramdam na ang balat ko ay nasusunog sa titig nila, nasusunog ng dahan-dahan. Ngunit sa bawat paglingon ko, wala naman akong nakikitang kahit sino, lamang ang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa ingay, katahimikan na puno ng lihim na naghihintay na sumabog. Isang gabi, matapos ang hapunan, humiga ako agad sa aking kwarto upang makapagpahinga. Pagod na ako sa kakaisip sa mga nangyayari. Kinuha ko ang maliit kong radyo at pinakinggan ang station. Kahit papaano nakatulong ang boses ng tagapagbalita upang maibsan ang katahimikan ng paligid. Ngunit nang ako'y halos antukin na, biglang tumigil ang tunog ng radyo. Pero bago pa man ako makatayo upang ayusin ito, may narinig akong isang tunog mula sa itaas. Pagaspas ng pakpak. Mabagal ito pero malinaw, pagaspas na hindi tulad ng ibon,
kundi parang malaking pakpak na may bigat, na mailayuning lumapit at lamunin ang lahat, lumapit ng may galit na hindi ko maintindihan. Hindi ito tunog ng dahon o sanga na hinahampas ng hangin. Isa itong tunog ng malaking pakpak na pumapalo sa yero, pumapalo ng may galit, na parang nais nitong buksan ang bubong at pumasok ng walang awa. Paulit-ulit, mabigat at may kasamang kaluskos ng tila kuko sa kahoy, kuko na matalim at nagkakalmot ng malalim, nag-iiwan ng marka na parang sugat sa mismong bahay, sugat na nagdurugo sa imahinasyon ko. Huminto ang aking paghinga. Nakadapa ako sa kama at pilit kong nilalabanan ang kagustuhang sumilip sa bintana. Ngunit ang takot ay parang mas mabigat pa sa katawan ko, takot na parang may nakatali sa akin, pinipigil akong gumalaw, pinipigil ng mailakas na supernatural. Nanatili akong nakadapa, nakikinig sa bawat tunog na parang pumapaligid sa buong bubong ng bahay, tunog na gumagapang sa aking pandinig, nagpapahirap sa bawat segundo na parang oras ng pagdurusa. Tumagal iyon ng ilang minuto. Matagal at nakabibingi sa katahimikan ng gabi, na parang ang oras mismo ay huminto upang pahabain ang pagdurusa ko, pahabain ng walang katapusan. Maya-maya pa, may isa pang mas malakas na bagsak ng pakpak. Kasunod ang paggalaw ng mga kahoy sa gilid ng bahay. Para bang may gumagapang pababa mula sa bubong, gumagapang ng mabagal, nag-enjoy sa bawat galaw na nagpapataas ng takot ko, nag-enjoy na parang hayop na naglalaro sa biktima. Ngunit kahit anong pilit kong tumayo hindi ko magawa. Para akong napako sa kama. Ang mga braso ko'y parang may nakadagan at ang katawan ko'y nanginginig sa takot, nanginginig na parang may yelo sa loob ng buto ko, yelo na hindi natutunaw. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang panaginip ko noong nakaraang gabi. Ang matandang babae na may maitim na balat, pulang mata at sira-sirang ngipin. Ang anyo niya hindi ko na mabura sa isipan ko, anyo na tila buhay na sa totoong mundo, naghihintay na lumabas mula sa dilim, lumabas ng may pangil na handa ng kumagat. At ngayong gabi sa tunog ng mga pakpak at kaluskos sa bubong, ramdam kong hindi iyon basta panaginip lang, kundi babala ng isang bagay na mas masama pa kaysa sa bangungot, babala na nagpapahirap sa bawat gabi. Matapos ang halos kalahating oras ng tunog, biglang naglaho ang lahat. Bumalik ang katahimikan. Wala na ang tunog ng pakpak, wala na ang kaluskos. Nanatili akong gising buong gabi, pinapakiramdaman ang bawat tunog pero walang sumunod na ingay. Ngunit kahit wala na ang tunog, naiwan ang bigat sa dibdib ko. Isang uri ng pakiramdam na may nakapasok na kasamaan sa paligid, kasamaan na hindi na aalis, na parang nakaukit na sa hangin mismo, hangin na may amoy ng kamatayan. Kinabukasan, maaga akong lumabas ng bahay. Kinausap ko si Ate Maria at tinanong kung may narinig ba siyang kakaiba kagabi. Tila umiwas siya sa tanong ko. Tumango lang siya at sinabing baka lang daga o pusa ang nasa bubong. Ngunit alam ko sa sarili kong hindi iyon ordinaryong hayop. Ang mga tunog ay hindi tunog ng maliit na nilalang. Ang mga galaw ay may bigat, may layunin, may pagkatao na puno ng galit at uhaw sa dugo, uhaw na nagpapahirap sa bawat isip ko. Habang naglalakad ako sa likod ng bahay, napansin ko ang ilang gasgas sa may dingding. Parang mga kalmot ng kuko. Mahahaba at malalim, kalmot na parang ginawa ng bagay na nais pasukin ang bahay ng may dahas na puno ng galit. Tiningnan ko rin ang bubong. At may ilang bahagi ng yero na tila na yupi na parang may mabigat na bagay na tumalon dito ng mailakas na hindi tao, lakas na supernatural. Hindi ko alam kung guni-guni lang ang lahat pero kahit anong rason ang hanapin ko, ang katawan ko mismo ang nagpipigil na huwag nang sumilip pa, dahil ang katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa imahinasyon, mas nakakatakot na parang sumpa. Gusto ko nang umalis noon pa lang. Gusto kong bumalik sa lipa, sa gulo ng lungsod, sa mga ilaw at ingay na walang puwang para sa mga nilalang ng dilim. Subalit bahagi ng pagkatao ko ang nagsasabing huwag muna. Parang may humahawak sa akin upang manatili, hawak na parang mga daliri na kumakapit sa kaluluwa ko, hindi pinapayagang umalis, kumakapit ng mailakas na hindi ko maalis. Hindi ko alam kung ito'y pag-usisa, tapang o kabaliwan. Pero pinili kong manatili ng isa pang gabi. At iyon marahil ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil sa gabi ring iyon, hindi na lamang mga pakpak ang narinig ko sa bubong. Sa mismong labas ng aking bintana, may mga matang muling nagmasid. Mas malapit, mas hayagan at mas mapanganib. At sa pagkakataong ito, hindi na ito basta presensya lang.
Ang nilalang na iyon ay nagpakita ng senyales na hindi lang ako binabantayan at ako'y inaabangan ng may plano na lamunin ang buhay ko ng dahan-dahan na parang laro ng kamatayan. Ang gabi pagkatapos ng kakaibang pagdalaw sa bubong ay mas tahimik kaysa sa mga nauna. Ngunit sa halip na katahimikan ng nagbibigay ginhawa, ang gabi ay tila may nakatagong balak na puno ng kadiliman na naghihintay na sumabog ng walang awa. Wala nang isang huni ng kuliglig. Wala ring ihip ng hangin. Nakahiga ako sa kama. Nakatitig sa kisame habang ang katawan ko'y tila nakahanda sa kung anuman ang muling darating, ngunit sa loob ko ay nanginginig na parang dahon sa hangin, nanginginig ng walang tigil. Isinarado ko ng mabuti ang bintana. Isinara ko rin ang pinto ng kwarto at inilagay ang gasera sa ibabaw ng lumang mesa malapit sa paanan ng kama. Ngunit kahit pamaliwanag ang bumabalot sa paligid, hindi gumagawang makaramdam ng kapayapaan. Ang ilaw ay parang manipis na pader na pilit humaharang sa isang bagay na pilit nang sumusungkit mula sa dilim, sumusungkit ng may mga kukong naghihintay na magkamot sa balat ko. Bandang 2 oras ng madaling araw, unti-unting lumamlam ang apoy ng gasera. Para bang may kung anong humihigop sa lakas nito, humihigop ng tahimik ngunit may lakas na supernatural, lakas na nagpapahirap. Walang hangin ngunit nanginginig ang apoy at ang anino ng mga bagay sa kwarto ko ay nagsimulang gumalaw ng paunti-unti, gumalaw na parang buhay, nag-uunahan na lumapit sa akin, lumapit ng may galit. Hindi ko na muling sinubukang matulog. Tinitigan ko lang ang bintana, pinakikiramdaman ang bawat hibla ng katahimikan at doon ko siya muling nakita. Sa sulok ng bintana sa likod ng kurtina may 2 matang lumitaw. Maliit, mapula at parang nagliliyab sa gitna ng dilim, mata na hindi kumukurap, na parang nag-aanyaya ng kamatayan, nag-aanyaya ng may tuwa. Hindi ito nagalaw. Hindi rin ito kumukurap. Pero ramdam kong nakatitig ito ng diretso sa akin, titig na gumagapang sa loob ng utak ko, naghahanap ng paraan upang pasukin ang isipan ko, pasukin ng walang awa. Tumigil ang paghinga ko. Parang may pumisil sa puso ko. Hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw ngunit wala akong boses na mailabas, boses na tila ninakaw na ng dilim, ninakaw ng may galit. Ang mga matang iyon ay unti-unting lumapit. Bawat segundo ay parang oras sa bagal ng galaw nito, galaw na puno ng pagtitiis na nagpapahirap sa bawat tibok ng puso ko, bawat tibok na nagpapahirap. Hanggang sa dumungaw ang buong ulo. Isa itong matandang babae. Gaya ng nakita ko sa panaginip, kulubot ang mukha. Kulubot at puti ang balat, ngunit tila tuyo na't bitak-bitak, bitak na parang lupa sa tagtuyot, na may sugat na hindi gumagaling, sugat na may nana. May itim na marka sa gilid ng mga mata at ang ngiti niya ay mailamang pangil na sing itim ng uling, pangil na parang handa ng kumagat sa laman ko, kumagat ng walang awa. Ang buhok niya ay mahaba at magulo, waring may mga tuyong dahon na nakasabit dito, dahon na parang mula sa libingan na buhay. Wala siyang ingay na ginawa. Wala ring bigla ang paggalaw. Pero nang lumapit pa siya sa mismong salamin ang bintana, doon ko napansin ang mahahaba niyang kuko na matalim at itim, na parang gawa sa bakal na nasunog, bakal na mula sa impyerno. Gamit ang isa niyang daliri, iginuhit niya ang kuko sa salamin. Mabagal, maingat at nakabibingi ang tunugang nilikha, tunog na gumagapang sa aking pandinig na parang kuko sa pisngi ko na nag-iiwan ng sugat. Napapikit ako sa kilabot. Ngunit nang muli kong imulat ang mga mata ko, wala na siya sa bintana. Napatingin ako sa gasera. Tila humina pa ang apoy. Ang liwanag ay halos hindi na sapat upang mapawi ang dilim sa sulok ng silid, dilim na parang lumalawak, lumalamon sa bawat sulok, lumalamon ng walang tigil. Mula sa kisame, muling bumalik ang mga kaluskos. Hindi tulad ng sa hayop kundi parang kaluskos ng balat na humahaplos sa kahoy, balat na tuyo at basag, nag-iiwan ng amoy ng kamatayan, amoy na pumupuno sa kwarto. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kinuha ko ang aking bagong saan naroon ang rosaryong luma na iniwan ng aking ina. Isinuot ko ito sa lig. Pilit na inaalala ang mga dasal na matagal ko nang nakalimutan, dasal na parang walang lakas sa harap ng dilim na iyon, dilim na mas malakas. Pero kahit ang rosaryo ay tila walang lakas sa gabing iyon, dahil ang presensya ay mas malakas, mas matanda kaysa sa anumang panalangin, mas matanda at mas gutom. Maya-maya pa, narinig ko mahihinang yabag sa labas ng aking kwarto. Mabagal, paunti-unti.
Para bang sinasadya ang bawat hakbang, hakbang na may layunin na pahabain ang takot ko, pahabain ng walang katapusan. Ang sahig ay yari sa kahoy at bawat pag-apak ay may mahinang tunog, tunog na gumagapang sa aking gulugod, nagpapahirap. Doon ko napagtanto. Wala naman akong kasama sa bahay maliban kay Ate Maria na ang kwarto ay nasa kabilang bahagi pa ng bahay. Maya-maya pa ang mga yabag ay huminto sa mismong tapat ng pinto ng aking kwarto. Hinintay kong may kumatok pero wala. Wala ring humawak sa doorknob. Pero ramdam kong may nakatayo sa labas dahil kita ko ang anino niya mula sa ilalim ng pinto. Anino na hindi normal, na may hugis na hindi tao, na may pakpak na nakatiklop ng handa ng bumuka. Naramdaman kong parang biglang lumamig ang silid. Ang liwanag ng gasera ay tuluyan ang nawala. At tanging ang liwanag ng buwan mula sa siwang ng bubong ang nagsilbing ilaw sa loob ng kwarto. Liwanag na parang walang saysay sa harap ng kadiliman, kadiliman na lumalawak. Ilang segundo ang lumipas, nakarinig ako ng mahinang halakhak, malalim, basag at waring galing sa lalamunan ng isang hayop. Hindi ito halakhak ng tao. Ito'y halakhak ng nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo, halakhak na puno ng galit at tuwa sa pagdurusa ko, tuwa na nagpapahirap. Umabot ito sa loob ng aking tenga. Gumapang sa gulugod ko at nanatili sa likod ng utak ko na parang bulong na hindi ko maintindihan, bulong na nagpapahina ng isip ko, nagpapabaliw ng dahan-dahan. Pagkatapos ng lahat ng iyon biglang nawala ang lahat. Ang yabag, ang anino at ang halakhak. Pumalit ang katahimikan ngunit alam kong hindi siya umalis. Alam kong nandoon lang siya. Nakatayo, naghihintay at nagmamasid ng may ngiti sa mukha na hindi ko nakikita ngunit ramdam ng may kirot. Sa mga sumunod na oras, halos hindi na ako kumurap. Nanatili akong nakaupo sa kama. Yakap ang sarili at paulit-ulit na sinasambit sa isip ang mga dasal na kaya ko pang alalahanin, dasal na parang sandigan sa gitna ng bangungot, sandigan na fragile. Nang sumikat ang araw, saka lamang ako muling nakagalaw. Parang may bumalik na lakas sa katawan ko. Lumabas ako ng kwarto at sinalubong ako ng liwanag ng araw na tila kay tagal kong hinantay, liwanag na parang kaligtasan mula sa dilim, kaligtasan na pansamantala. Ngunit sa labas ng aking pinto sa sahig may mga marka ng kuko. Mahahaba at pababa. Palalim na tila pinilit buksan ang pinto, marka na may bakas ng dugo na tuyo na parang gawa ng bagay na buhay at gutom sa laman ko. Walang masabi si Ate Maria nang ipakita ko ito sa kanya. Tahimik lang siyang tumango at sinabing luma na raw ang mga gasgas na iyon. Pero alam kong hindi iyon totoo. Alam kong kagabi lang iyon nangyari. At kung hindi pa ako nagising, baka hindi na ako muling nagising pa ng tuluyan dahil ang nilalang ay handa nang pumasok at kunin ang buhay ko, kunin ng walang awa. Hindi pa tapos ang bakasyon ko ngunit gusto ko nang umalis. Pero parang huli na. Ang nilalang na iyon ay nakita na ako. Natunton na niya ako. At sa bawat gabi lumalapit siya, lumalakas at tila lalo akong inilulubog sa mundong hindi ko inaakalang totoo, mundo ng kadiliman na puno ng mga lihim na hindi dapat matuklasan ng may presyo na buhay. Ang probinsyang inakala kong tahimik at ligtas ay naging pintuan pala sa isang katotohanang pilit na itinatago ng kadiliman, pintuan na bukas na para sa akin, at hindi na maisasara ng walang laban. Kinabukasan, kahit puyat at pagod, pinilit kong lumabas ng bahay upang makalanghap ng sariwang hangin. Umaga pa lang ngunit ramdam ko na ang bigat sa dibdib. Parang may nakadagan sa aking balikat, bigat na parang kamay ng patay na kumakapit ng walang bitaw. Habang naglalakad ako sa bakuran, napansin ko ang mga manok na dati maingay at malilikot ngayon ay nagkukumpulan sa isang sulok. Tahimik at parang takot na parang alam nila ang darating na kapahamakan na mula sa dilim. May isa pang ang namatay. Wala na ang ulo at ang katawan nito'y tila piniga, walang dugo, katawan na parang kinain mula sa loob, na may amoy ng bulok na laman na pumupuno sa hangin, pumupuno ng nagpapaduwal. Napalunok ako ng laway. Alam kong hindi iyon gawa ng pusa o anumang hayop sa paligid. Ang itsura nito'y hindi normal. Parang ginawa ng ritual na puno ng kadiliman at dugo na sariwa. Pagbalik ko sa loob ng bahay, muli kong sinuri ang mga gasgas sa sahig sa harap ng pintuan ng aking kwarto. Mas malinaw na ngayon sa liwanag ng araw. Malalim ang mga marka, 5 linya. Parang kuko ng isang hayop pero sa tao.
Ngunit hindi basta ordinaryong kuko. Mahaba ito at matalim at parang kayang hiwain ang kahoy ng walang kahirap-hirap. Hiwain na parang balat ng tao, balat na madaling masugatan. Sa buong araw, tinangka kong makalimot. Umupo ako sa ilalim ng mangga at binasa ang isang lumang libro na nakuha ko mula sa istante ni Lolo. Mga kwento tungkol sa alamat at kababalaghan sa Visayas ang laman nito. Mga engkanto, tikbalang, kapre at aswang. Doon ko muling nabasa ang tungkol sa isang uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo na ang tunay na anyo ay karaniwang isang matandang babae na may mapupulang mata at mahahabang kuko, aswang na uhaw sa dugo at kaluluwa, na naghahanap ng biktima sa gabi ng may galit na matanda na, galit na hindi namamatay. Ang deskripsyon ay halos eksaktong kapareho ng nilalang na nakita ko sa aking bintana, deskripsyon na nagpapataas ng takot ko ng higit pa sa imahinasyon ko. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang nagtulak sa akin pero hinanap ko ang pinakamalapit na simbahan. Naglakad ako ng halos 1 oras bago ako nakarating sa maliit na kapilya sa kabilang baryo. Tahimik ito at walang tao. Pumasok ako doon at nanalangin ng mailuha sa mata, humihingi ng tulong sa isang bagay na mas malakas kaysa sa dilim, tulong na parang huling pag-asa. Doon ko na rin isinabit sa lieg ang binindisyong krus na aking nabili sa harapan ng simbahan. Pagkasuot ko noon, may kakaibang init akong naramdaman sa aking balat na tila ba mailakas na bumabalot sa aking paligid. Init na parang apoy ng pananampalataya na lumalaban sa lamig ng kadiliman, lumalaban ng mailakas. Pagbalik ko sa bahay, nagsimulang umambon. Dahan-dahan lang sa simula, ngunit ng tuloy-tuloy. Ang mga patak ng ulan sa yero ay parang musika na paulit-ulit. Subalit sa gabing iyon, bawat patak ay may kasamang kaba. Kaba na parang bawat patak ay hakbang ng nilalang na lumalapit ng dahan-dahan. Sa bawat patak ng ulan, pakiramdam ko'y may nakamasid sa labas. Nakamasid. Hindi tinatabla ng tubig at alam ang bawat hakbang na ginagawa ko. Alam na parang bahagi na ako ng plano niya, plano na puno ng kamatayan. Bago ako matulog, inilibot ko ang mata ko sa kwarto. Tiningnan ko ang bawat sulok. Siniguradong sarado ang bintana at may kandila sa ilalim ng larawan ng Berhen. Sa tabi ko, ang gasera, ang rosaryo at ang aking krus. Ngunit sa kabila ng paghahanda, alam kong hindi iyon sapat dahil ang nilalang na iyon ay hindi basta-basta matataboy, dahil ito ay matanda at malakas, na mailakas mula sa kailaliman ng impyerno, kailaliman na buhay. Muling bumalik ang katahimikan ng gabi. Ang mga tunog sa paligid ay tila nawawala tuwing siya ay dumarating. Hindi ko naririnig ang ulan ni ang huni ng insekto. Sa halip, muling bumalik ang tunog ng mga pakpak sa bubong. Mabagal at mabigat, pakpak na parang pumapalo ng may galit, nagpapayanig sa buong bahay, nagpapayanig na walang tigil. Sa loob ng ilang minuto, walang ibang tunog kundi iyon lang. At pagkatapos, tahimik na muling gumagapang ang kaluskos pababa sa gilid ng bahay. Hindi ko na binuksan ang bintana. Hindi na rin ako sumilip. Alam kong nandoon siya. Naghihintay. Hinihintay ang pagkakataon na ako'y mahina at walang depensa, mahina ng walang laban. At sa kalagitnaan ng katahimikan, may naamoy akong mabaho. Isang amoy na gaya ng bulok na karne at nasusunog na buhok, amoy na pumupuno sa buong kwarto, nagpapaluha sa mata ko at sumisikip sa dibdib ko, sumisikip na parang may kamay na pumipiga. Pumuno ito sa buong kwarto. Pilit kong tinakpan ang ilong ko, ngunit tila sumisingaw sa balat mismo. Ang mga mata ko'y lumuluha sa amoy at ang dibdib ko'y sumisikip na parang kamatayan mismo. Sa isang iglap, biglang lumamlam ang kandila. Parang may humihigop sa apoy nito. Mabilis akong tumakbo sa pintuan upang lumabas. Ngunit hindi ko ito mabuksan. Para bang may pumipigil mula sa kabila, pumipigil ng mailakas na hindi tao, lakas na supernatural. Narinig ko ang mahinang tunog ng kuko sa kahoy. 1, 2. Tila ba sinusuri kong sapat na bang mahina ang depensa ko? Sinusuri ng may tuwa sa bawat kalmot, tuwa na nagpapahirap. Dahil sa sobrang takot, napaupo ako sa sahig. Hindi ako makaiyak. Hindi ako makasigaw at sa panahong iyon, wala akong ibang nagawa, kundi muling isandal ang likod ko sa dingding. Hawak ang cross at ipikit lang ang aking mga mata. Ipikit ng may dasal sa isip na parang huling sandigan na fragile sa harap ng dilim. Nagtagal ang presensya niya sa labas ng aking kwarto. Hindi siya pumasok.
Hindi rin siya umalis agad. Parang sinadya niyang iparamdam na nandoon siya. Hindi lang para takutin ako kundi para paalalahanan na hindi na ako ligtas saan man sa bahay na ito. Hindi ligtas dahil siya ay bahagi na ng lugar na ito, bahagi na ng buhay ko. Nang tuluyan nang mawala ang amoy at ang mga yabag, saka lamang ako bumalik sa aking ulira. Muling bumalik ang tunog ng ulan. Muling narinig ang mga huni sa labas. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi pa iyon tapos, dahil ang presensya ay nananatili, naghihintay ng susunod na gabi na mas masama. Kinabukasan ay nagpa siya akong magsaliksik. Kinapalan ko ang mukha ko't kinausap ang isa sa mga matatanda sa baryo. Si Aling Rosa, isang retiradong hilot na kilala rin bilang albularya. Sa una ayaw niyang magsalita pero nang marinig niya ang description ko sa nilalang bigla siyang natulala. Ayon sa kanya, may isa raw matandang babae noon sa baryo na biglang nawala. Madalas daw siyang mag-isa, mahilig sa mga bata at kadalasang ginagabi ng uwi. Isang gabi raw, may nakita ang ilang bata sa gubat na tila lumilipad. Kalahati ang katawan at may malapad na mga pakpak na parang sa demonyo, na may amoy ng kamatayan, amoy na pumupuno sa gubat. Simula daw noon, taon-taon, may mga alagang hayop na nawawala at may mga dayong nagkakasakit o biglang nawawala ng walang bakas, na parang nilamon ng lupa mismo, nilamon ng walang awa. Pero hindi raw nila ito pinapansin. Para daw iwas sa disgrasya, mas mainam na manahimik. Ngunit sa mga sinabi ni Aling Rosa, isang bagay ang hindi ko malimutan. Kung sa iyo siya nagpakita, ibig sabihin gusto ka na niyang angkinin ng walang awa, kunin ang kaluluwa mo at iwan ang katawan mo na walang buhay na parang basurang itinapon. Pagkalipas ng ilang araw, halos hindi na ako natutulog. Sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, bumabalik ang imahe ng matandang may mapupulang mata. Minsan pa nasa labas siya ng bintana. Nakatayo siya doon sa may pintuan ng kwarto ko. At minsan ang pinakakinatatakutan ko ay tila naroon na siya sa mismong loob ng kwarto nakamasid habang ako'y tulog, nakamasid ng may ngiti na puno ng pangil na handa ng kumagat. Hindi na rin ako kumakain ng maayos. Nawalan na ako ng ganang lumabas ng bahay at halos hindi na ako nagsasalita kahit pa kay Ate Maria. Parang unti-unti akong kinukubkob ng kadiliman na dala ng presensya ng nilalang na iyon, kadiliman na kumakain sa isip ko, nagpapahirap sa bawat gising, nagpapabaliw ng dahan-dahan. Isang gabing umuulan. Muling narinig ko ang mga yabag sa bubong. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ito palihim. Malalakas na hakbang parang wala ng pag-aalinlangan tulad ng hayop na handa ng umatake sa biktima, hakbang na mailakas na nagpapayanig sa buong bahay, nagpapayanig ng walang tigil. Sa bawat pagbagsak ng mga yabag, ramdam ko ang pagyanig ng buong bahay. Ang mga pakpak nito ay pumapalo sa yero at tila may boses na mahina ngunit mababa. Umaalingaw-ngao sa aking pandinig. Hindi ito salita dahil hindi ko maintindihan. Ngunit tila kinakalabit nito ang isipan ko na para bang sinusubukang baguhin ang takbo ng aking isip, baguhin upang sumuko ako sa dilim, sumuko ng walang laban. At nang gabing iyon, napagdesisyonan kong hindi na manatili sa bahay ng tahimik. Isinuot ko ang aking makapal na jacket. Kinuha ang rosaryo, ang krus at isang lumang itak na matagal nang nakasabit sa likod ng pintuan. Hindi ko alam kung anong plano ko pero sa dami ng gabi ng pananahimik, sa dami ng gabing ako'y pinagmamasdan, panahon na siguro para malaman ko kung ano talaga ang nilalang na ito at bakit ako ang pinili niyang pagtuunan ng pansin. Bakit ako ang napili ng may sumpa mula sa nakaraan, sumpa na hindi ko maintindihan. Lumabas ako ng bahay, bitbit ang gasera at nilibot ang bakuran sa ilalim ng ulan. Hindi ko ininda ang tubig na bumabagsak sa katawan ko. Ang dilim sa paligid ay hindi na nakakatakot. Parang bahagi na ito ng aking mundo na puno ng bangungot na buhay. Pero sa kabila ng kabuang kadiliman, may isa akong napansin. Ang mga hayop ay muling nagkukumpulan sa iisang sulok. Nakatingin sa iisang direksyon sa may gubat sa likod ng bahay, nakatingin ng may takot na parang alam nila ang darating na kamatayan na mula sa dilim. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon. Tahimik habang tinatakpan ang ilaw ng gasera, upang hindi ito magbigay ng labis na liwanag. Bawat yapak ko sa putikan ay may kasamang kaba na sumisikip sa dibdib ko, sumisikip ng walang tigil. Ngunit sa puso ko buo ang desisyon. Ayoko nang manatiling biktima.
Ayoko nang hintayin siyang pasukin ang silid ko habang ako'y natutulog, pasukin at kunin ang buhay ko ng walang awa, kunin ng dahan-dahan. Pagdating ko sa gilid ng gubat, may kakaibang lamig akong naramdaman. Mas malamig kaysa sa ulan. Isang uri ng lamig na pumapasok sa loob ng buto, lamig na parang mula sa libingan mismo, libingan na buhay at naghihintay. Lamig ng presensya. At doon sa ilalim ng isang matandang punong kahoy, nakita ko siya. Nakatayo siya sa gitna ng putik. Walang saplot. Ang balat ay kulubot at may mga sugat na parang hindi na gumagaling, sugat na may nana at dugo na hindi natutuyo, dugo na sariwa. Ang kanyang buhok ay basang-basa at nakalawit sa kanyang mukha. Ngunit ang pinakamatinding tumimo sa akin ay ang kanyang mga mata. Mapupula, nanlilisik at hindi kumukurap, mata na parang nag-aapoy sa galit at uhaw, uhaw sa dugo ko. Nakatingin siya sa akin na parang inaasahan niya ang pagdating ko, inaasahan ng may tuwa sa pagdurusa ko, tuwa na nagpapahirap. Hindi siya kumikilos. Hindi siya nagsasalita. Ngunit ramdam kong nagsimula na ang isang uri ng digmaan. Hindi sa pisikal kundi sa isip at kaluluwa. Pilit niyang pinipilit pumasok sa loob ng isip ko. Sa bawat tibok ng puso ko, nararamdaman ko ang lakas ng kanyang impluwensya. Impluwensya na nagpapahirap, nagpapabaliw, nagpapahirap ng walang katapusan. Pinilit kong ituon ang paningin ko sa krus na hawak ko. Pilit kong inaalala ang mga panalangin ng bata pa ko. Kahit papaulit-ulit at magulo, pinilit kong sambitin sa isip ko, sambitin ng mailakas na parang huling sandigan, huling pag-asa. Maya-maya pa, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Namatay ang ilaw ng gasera. At ang paligid ay nabalot ng dilim, dilim na parang buhay at lumalamon, lumalamon ng walang awa. Pero hindi ako umatras. Nakita ko siyang gumagapang paabante. Hindi gamit ang mga paa kundi parang lumulutang sa ibabaw ng putik, lumulutang ng may galit, galit na nag-aapoy. Bumuka ang kanyang bibig at tumambad ang mahabang dila na tila may mga tinik, dila na handa ng tikman ang dugo ko, tikman ng may tuwa. Ang hininga niya ay amoy bulok na laman at asupre, amoy na nagpapaduwal sa akin, nagpapaduwal ng walang tigil. Sa gitna ng kanyang paglapit, inihampas ko ang krus sa direksyon niya. Wala akong ibang alam kung hindi sundan ang nararamdaman ko. Ang pag-asa na kahit kaunti may bisa ang krus na iyon laban sa kanya dahil napaatras siya pero hindi siya nasaktan. Ngunit parang nasugatan ang kanyang kayabangan espiritual. Tumingin siya sa akin na parang nagtaka, ngunit hindi ito galit kundi parang nauuhaw. Nauuhaw ng higit pa sa dugo. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang ulan. Tumahimik ang paligid at sa isang iglap na wala ang kanyang anyo sa harapan ko. Parang usok na tinangay ng hangin, usok na may amoy ng nasusunog na laman, nasusunog na parang impyerno. Naiwan ako sa gitna ng putikan at nanginginig. Basang-basa at halos hindi makahinga. Ngunit alam kong hindi pa siya tapos. Alam kong babalik siya, babalik ng mas malakas na parang demonyo. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si Ate Maria sa may pintuan. Hindi siya nagsasalita. Tumingin lang siya sa akin at itinuro ang isang maliit na kahon sa mesa. Pagbukas ko nito, laman nito ang isang lumang pahina ng papel. Galing daw ito sa lolo namin. Isang orasyon laban sa mga nilalang ng dilim gamit ang sinaunang paniniwala, orasyon na puno ng lakas mula sa ninuno, lakas na lumalaban. Sa araw na iyon, matapos kong mabasa ang orasyong iniwan ni Lolo, buong araw akong hindi mapakali. Sa bawat linya ng lumang papel, dama ko ang bigat ng kasaysayang dala nito. Mga salitang hindi ko lubusang maintindihan, ngunit may bigat sa bawat pantig para bang may sariling buhay, buhay na lumalaban sa dilim, lumalaban ng walang tigil. Ayon pa kay Ate Maria, iyon daw ay pananggalang na ginamit noon ng mga ninuno naming lalaki tuwing may sinasadyang panggagambala mula sa mga nilalang sa kabilang mundo, nilalang na mula sa impyerno mismo, impyerno na buhay. Pinagmasdan ko ang paligid ng bahay. Napansin kong may ilang sadyang inukit sa mga poste na mga hugis bituin, krus at kakaibang simbolo na noon ay akala ko ay palamuti lamang. Ayon kay Ate Maria, iyon daw ang mga sinaunang pananggalang na inilagay ng mga lolo namin upang hindi mapasok ng masasamang espiritu ang kanilang tahanan. Ngunit habang tumatagal ang panahon at naubos ang mga nakakaalam ng kahalagahan ng mga ito, unti-unti na ring nawala ang lakas ng mga pananggalang, nawala ng dahan-dahan na parang kinain ng dilim, kinain ng walang awa.
Kaya't ngayong gabing ito habang papalapit na ang dilim, alam kong hindi ko maaaring baliwalain pa. Hindi ko na pwedeng ipikit na lang ang mga mata at hintayin dumaan ang gabi na walang mangyayari. Dahil ngayong gabi ramdam ko na babalik siya. Mas malakas, mas mabangis at marahil ito na ang gabi ng kanyang pang-angkin na walang awa, pang-angkin na puno ng kamatayan. Pagsapit ng gabi, inihanda ko ang lahat. Naisulat ko na sa mga papel ang bahagi ng orasyon at inilagay ito sa 4 na sulok ng bahay. Ayon sa direksyon na binanggit sa sinulat ni Lolo, nagsindi ako ng mga kandila na maihalong langis ng niyog at dahon ng sambong, sangkap na sinabing dapat ay laging nasa loob ng bahay kapag may nagtatangkang pumasok na nilalang ng dilim. Sangkap na may amoy na lumalaban sa amoy ng kamatayan, lumalaban ng mailakas. Inilagay ko rin sa ilalim ng kama ang itak na may tatak ng krus at isinabit ko rin sa lig ko ang krus at rosaryong may basbas ng simbahan. Tahimik ang buong paligid nung gabing iyon. Pero alam kong hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng pag-aabang ng presensyang nakatago sa bawat sulok ng dilim, pag-aabang na puno ng uhaw sa buhay ko. At nang sumapit ang hating gabi, nagsimula ang lahat. Biglang tumigil ang ihip ng hangin. Nawala ang mga tunog ng kuliglig at palaka. At sa labas ng bahay, narinig ko ang unang palahaw. Isang mahabang basag at nakabibingi huni na parang mula sa bunganga ng matandang babae, huni na gumagapang sa pandinig ko na parang sigaw ng mga kaluluwa, sigaw na nagpapahirap. Kasunod nito ang malalakas na yabag sa bubong at muli na namang pumalo ang pakpak sa yero. Pero sa gabing ito, mas marahas. Ang buong bahay ay tila nililindol. Ang mga pako sa bubong ay tila unti-unting tinatanggal at tinutukla ang bubong. Tinutukla ng may galit na parang nais nitong sirain ang buong tahanan, sirain ng walang awa. Lumapit ako sa gitna ng sala. Bitbit ang itak at ang papel ng orasyon. Nagsimula akong basahin ito ng paulit-ulit. Kahit pa nanginginig ang tinig ko, kahit pa ang dila ko'y tila ayaw bumigkas ng tama, bumigkas ng mailakas mula sa loob, lakas na lumalaban. Sa bawat pagbasa ko, lalong lumalakas ang pagyanig. May mga bintanang biglang bumukas, kandilang namatay at aninong gumagalaw sa paligid na parang usok na may sariling buhay, usok na lumalapit sa akin, nag-aanyaya ng kamatayan, nag-aanyaya ng may tuwa. Mula sa itaas ng bubong, isang malakas na bagsak ang narinig ko. Mula sa kisame, bumagsak ang isang nilalang. Hindi ito basta matandang babae. Kalahati ang katawan nito. May malaking pakpak na parang sa paniki. Balat na kasing itim ng abo at buhok na nakakalat hanggang sahig. Ang kanyang mukha ay parehong pamilyar at dayuhan. Tila nagsama-sama ang anyo ng tao at halimaw, halimaw na may mata na nag-aapoy ng may galit. Ngunit ang mga matang iyon ay iyon pa rin. Mapupula, galit at uhaw sa dugo at kaluluwa ko, uhaw na hindi namamatay. Nagsimula siyang gumapang papalapit sa akin. Hindi siya naglalakad dahil nga kalahati ang katawan, gumapang ng mailakas na hindi tao, lakas na supernatural. Muli kong binasa ang orasyon. Sa pagkakataong ito ay mas malakas ang boses ko at mas buo ang loob. Sa bawat linya para bang napapasigaw ang halimaw. Umaatras ito pero hindi sumusuko, lumalaban ng may sigaw na nakabibingi, sigaw na gumagapang sa pandinig ko. Mula sa likod ko, naramdaman ko ang init. Isa sa mga kandila sa hindi ko maipaliwanag na paraan ay muling nagliyab ng mas malakas. Halos parang sulo. Tumama ang liwanag nito sa katawan ng nilalang. At doon ko nakita na ang balat niya ay nagsimulang mamula. Parang tinutupok ng apoy kahit walang apoy na sumasayad sa kanya, tinutupok ng dahan-dahan na may sigaw ng pagdurusa na nakabibingi. Lalo ko pang nilakasan ang pagsigaw ng orasyon. Parang ang bawat salita ay nagiging sugat sa kanyang balat. Umalang siya pero pilit na lumalaban. Ngunit huli na. Nang binigkas ko ang huling linya ng dasal, isang malakas na pag-uga ang dumaan sa buong bahay at ang nilalang ay tila sumabog sa hangin. Nagmistulang abo na tinangay ng hindi nakikitang hangin, abo na may amoy ng nasunog na laman, nasunog na parang katapusan. Maya-maya pa, bumalik na ang katahimikan. Unti-unting narinig muli ang mga kuliglig. Bumalik ang ihip ng hangin. Wala na siya. Hindi ko alam kung tuluyan na siyang nawala. Pero sa puso ko, alam kong sa gabing iyon, napigilan ko ang kanyang balak. Sa unang pagkakataon, ako ang humarap. Hindi bilang biktima kundi bilang tagapagmana ng lakas ng aking mga ninuno,
lakas na lumalaban sa dilim, lumalaban ng walang katapusan. Kinabukasan, ipinagpasya kong umalis na sa Dumaguete. Habang binabaybay ko ang daan pa uwi sa syudad, tiningnan ko ang langit. Maliwanag, payapa tila walang bakas ng karimlan ng mga nakaraang gabi. Pero alam kong hindi pa ito ang katapusan. Dahil sa mga bayang-gaya ng madilim, may mga lihim na hindi basta malilimot. May mga nilalang na naghihintay lamang ng susunod na gabi at may mga kwento tulad ng sa akin na nagsisilbing paalala sa mga gaya nating akala ligtas, ngunit may mga aninong nagmamasid, naglalakad at minsan lumilipad sa dilim. Lumilipad ng walang tigil.